May mga pagkakataon sa buhay ng isang tao kung kailan niya naiisip na sa wakas ay magbabago na ang lahat. Nang manalo sa loto si Mateo Reyes, ganoon na ganoon ang kanyang inisip. Matapos ang mga taon ng pagtatrabaho bilang construction worker, punong-puno ng alikabok at pagod, sa wakas ay kumatok na ang swerte sa kanyang pintuan. Ang una niyang naisip ay hindi ang bumili ng bagong bahay, o ng kotse, o ang maglakbay sa mundo. Ang una niyang naisip ay mas simple, ang umuwi at bigyan ang kanyang mga magulang ng buhay na matagal na nilang nararapat, ngunit nang dumating si Mateo sa kanilang maliit na baryo malapit sa Maynila, may natuklasan siya na hindi niya kailanman inakala. Hindi na nakatira ang kanyang mga magulang sa kanilang bahay at nang sa wakas ay natagpuan niya sila, nakaupo sila sa sahig ng isang lumang kamalig na may balde sa harap nila na kumakain ng pagkain ng baka. Sa araw na iyon, may naunawaan si Mateo. Ang kahirapan ng kanyang mga magulang ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng isang pagtataksil sa loob ng kanilang sariling pamilya. Kung naniniwala ka na ang mga magulang ay nararapat igalang anuman ang edad, isulat sa komento. Iginagalang ang pamilya. At ngayon, makinig ng mabuti sa kuwentong ito dahil minsan ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa mga kaaway, kundi sa sarili mong dugo. Ang sikat ng araw ng hapon ay tumatama sa maalikabok na kalsada patungo sa maliit na baryo ng San Isidro. Matapos ang halos 8 oras ng pagmamaneho, sa wakas ay nakita ni Mateo Reyes ang lumang karatula na kahoy na nagsasabing maligayang pagdating. Ngumiti si Mateo. Ilang taon na siyang hindi bumalik, nang higit sa ilang araw. Dinala siya ng buhay sa malayo, mahihirap na trabaho, iba't ibang lungsod, mga construction site kung saan ang alikabok at ingay ay bahagi ng bawat araw. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba, napakaiba. Sa bulsa ng kanyang jacket ay mayroon siyang maliit na nakatuping papel na nagpabago sa kanyang buhay. Isang tiket ng loto, ang numerong nanalo. Naalala pa ni Mateo ang sandali nang marinig niya ito sa radyo ng kanyang truck sa isang gasolinahan. Sa simula ay inakala niyang mali ang kanyang narinig. Ngunit nang suriin niya muli ang mga numero, nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Nanalo siya. Hindi milyon-milyong sobra-sobra tulad ng sa mga kwento sa telebisyon, ngunit sapat na upang hindi na kailangang mag-alala sa pera ang kanyang mga magulang. Iyon ang dahilan kung bakit siya naroon. Hindi siya tumawag, hindi siya nag-abiso. Gusto niyang makita ang mukha ng kanyang ama kapag sinabi niya ito. Si Mang Ernesto Reyes ay nagtrabaho buong buhay niya sa ilalim ng araw, sinasaka ang lupang iniwan sa kanya ng sariling ama. Isang mapagmalaking tao, kakaunti ang salita. Naalala palagi ni Mateo ang sinasabi ng kanyang ama noong bata pa siya. Ang isang tao ay pinahahalagahan sa kanyang inaalagaan, at inalagaan ni Mang Ernesto ang kanyang pamilya sa loob ng mga dekada. Pinigilan ni Mateo ang manibela nang nakangiti. Ngayon ay siya naman ang mag-aalaga sa kanyang mga magulang. Dahan-dahang pumasok ang truck sa baryo. Ang mga kalye ay pareho pa rin. Ang mabababang bahay, ang mga lumang puno, ang amoy ng mainit na lupa na laging lumilitaw tuwing hapon. Ngunit may kakaiba. Nang dumaan siya sa maliit na sari-sari store sa sentro, napansin ni Mateo na ilang tao ang tumingin sa kanya ng may gulat. Isang matandang lalaki ang nagtaas ng kamay. Mateo, ikaw ba yan? Pinahinto ni Mateo ang truck at bumaba. Mang Julian, sabi niya nang nakangiti. Ang tagal na. Tinitigan siya ng matanda ng ilang segundo na tila hindi alam kung ano ang sasabihin. Matutuwa sana ang iyong ama na makita ka. Kumunot ang noo ni Mateo. Matutuwa sana? Nag-alinlangan ang lalaki. Pagkatapos ay tumingin siya sa kalsadang palabas ng baryo. Matagal nang hindi nakatira ang iyong mga magulang sa bahay na iyon. Naramdaman ni Mateo ang isang malamig na sensasyon na dumaloy sa kanyang likod. Paano pong hindi sila nakatira diyan? Iniwas ni Mang Julian ang kanyang tingin. Aba, mahabang kwento. Tumingin si Mateo sa kalsadang patungo sa bahay kung saan siya lumaki. Ang bahay kung saan nagtatanim ng bulaklak ang kanyang ina tuwing tagsibol. Ang bahay kung saan ginugol ng kanyang ama ang kanyang buong buhay sa pagsasaka. Bigla, ang pagbalik na kanyang inakala sa buong biyahe ay nagsimulang maging ibang-iba. Nasaan sila kung gayon? Tanong ni Mateo ng dahan-dahan. Nagbuntong hininga si Mang Julian. Anak, mas mabuti kung ikaw mismo ang pupunta para makita. Sumakay muli si Mateo sa kanyang truck, ngunit wala na siyang parehong ngiti nang pumasok siya sa baryo. Ang mga salita ni Mang Julian ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi na nakatira ang iyong mga magulang sa bahay na iyon. Hindi iyon makatuwiran.
Hindi kailanman iiwan ng kanyang ama ang bahay na iyon. Siya ang bumuo nito gamit ang kanyang sariling mga kamay, mahigit 40 taon na ang nakakaraan. Pinaandar ni Mateo ang makina at dahan-dahang nagmaneho sa pangunahing kalsada. Bawat kanto ay nagpapabalik ng alaala. Ang puno kung saan siya naglalaro noong bata pa, ang lumang court kung saan siya natutong sumipa ng bola, ang puting simbahan kung saan laging nagsisindi ng kandila ang kanyang ina tuwing linggo. Ngunit may mali, maling mali. Ang mga tao ay tumitingin sa kanya, una ay may gulat, pagkatapos ay may isang bagay na hindi matukoy ni Mateo. Awa, pagkadismaya. Isang babae na nagwawalis sa harap ng kanyang bahay ang nagtaas ng ulo nang dumaan ang truck. Si Aling Marta iyon, isang kapitbahay na kilala niya mula pa pagkabata. Pinahinto ni Mateo ang sasakyan. "Magandang hapon po, Aling Marta." Ngumiti ang babae ng kinakabahan. "Mateo, anak, ang tagal na." Bumaba si Mateo sa truck. "Hinahanap ko ang aking mga magulang," sabi niya. "May sinabi si Mang Julian na kakaiba sa akin." Huminto ang babae sa pagwawalis. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata patungo sa kalsada, tila natatakot na may makarinig. Aba, nagbago ng kaunti ang mga bagay dito. Naramdaman ni Mateo ang buhol sa kanyang tiyan. "Nasaan sila?" Nag-alinlangan si Aling Marta. "Hindi na nakatira ang iyong ama sa bahay. Nasabi na iyan sa akin. Hindi rin sa lupa." Kumunot ang noo ni Mateo. "Kung gayon, nasaan?" Binaba ng babae ang kanyang boses. "Anak, hindi madaling sabihin." Naramdaman ni Mateo na nagsisimula nang mawala ang kanyang pasensya. "Aling Marta, pakiusap." Nagbuntong hininga ang babae ng malalim. Nasa lumang kamalig sila. Sandaling inakala ni Mateo na mali ang kanyang narinig. "Anong kamalig? Yung nasa likod ng daan papunta sa ilog?" Humalakhak si Mateo nang di makapaniwala. Hindi, sigurado akong iba ang ibig mong sabihin. Hindi titira ang mga magulang ko doon." Hindi sumagot si Aling Marta. Ang katahimikan na iyon ay mas marami pang sinabi kaysa sa anumang salita. Naramdaman ni Mateo na bumagal ang mundo. "Sinasabi mo na nakatira ang aking mga magulang sa isang kamalig?" Sa wakas ay itinaas ng babae ang kanyang tingin at ang nakita ni Mateo sa kanyang mga mata ay hindi pag-aalinlangan kundi kalungkutan. Ilang buwan na, naramdaman ni Mateo na bumigat ang hangin. Imposible yan. Sana nga ay imposible. Sumakay muli si Mateo sa truck. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sino ang gumawa nito sa kanila? Ngunit hindi sumagot si Aling Marta. Sinabi lang niya ang isang pangungusap na nagpalamig kay Mateo. "Anak, pagdating mo roon, subukan mong huwag masyadong magalit." Pinaandar ni Mateo ang makina. Nagtaas ng alikabok ang truck habang papalabas ng baryo, patungo sa lumang daan, patungo sa ilog. Sa buong biyahe, isang tanong lamang ang umiikot sa kanyang isip. Paano nangyari na ang kanyang mga magulang ay nauwi sa isang kamalig? Ngunit hindi pa alam ni Mateo na hindi pa ang pinakamasama ang lugar kung saan sila nakatira. Ang pinakamasama ay ang matuklasan kung ano ang kanilang kinakain para mabuhay. Ang daang lupa na patungo sa lumang kamalig ay halos natatakpan ng tuyong damo. Kilala ito ni Mateo ng husto. Noong bata pa siya, dinadala siya ng kanyang ama doon tuwing hapon upang pakainin ang mga hayop ng isang kapitbahay. Naaalala niya palagi ang amoy ng dayami, ang tunog ng mga baka, at ang hangin na humihip mula sa kalapit na ilog. Ngunit ngayon ay iba ang hitsura ng lugar, mas luma, mas pinabayaan. Pinahinto ni Mateo ang truck ilang metro mula sa kamalig. Ang gusaling kahoy ay baluktot na may ilang sirang tabla at ang bubong ay natatakpan ng kalawang na yero. Hindi maaaring mangyari, bulong niya. Dahan-dahan siyang bumaba sa sasakyan. Ang katahimikan ng lugar ay bumabagabag sa kanya. Tanging ang kaluskos lamang ng hangin sa pagitan ng mga tabla ng kamalig ang naririnig. Lumakad si Mateo ng ilang hakbang patungo sa bukas na pinto. "Ama?" Tawag niya. Walang sagot. Pumasok siya. Halos hindi naliliwanagan ng ilaw ng paglubog ng araw ang loob. Sa simula ay wala siyang nakita. Pagkatapos ay nakarinig siya ng isang maliit na ingay, isang tunog ng metal, tulad ng isang balde na gumagalaw sa sahig. Lumakad si Mateo ng ilang hakbang pa at doon niya sila nakita. Nakaupo sa dalawang lumang kahon na kahoy ang kanyang ama at ina. Mas payat si Mang Ernesto kaysa sa naaalala ni Mateo. Kupas ang kanyang kamiseta at bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang lumang kutsara. Nakatungo si Aling Carmen. Sa harap nila ay may isang balde ng metal. Kumunot ang noo ni Mateo. Ano ang? Pagkatapos ay naunawaan niya. Sa loob ng balde ay may halo-halong butil at mga tira-tirang pagkain ng hayop.
ang parehong uri ng pagkain na ginagamit para sa mga baka. Nahulog ang kutsara mula sa kamay ni Mang Ernesto nang itaas niya ang kanyang tingin. Mateo, sandaling walang gumalaw. Tila huminto ang oras. Naramdaman ni Mateo ang pag-alab ng kanyang dibdib. Ama, halos pabulong ang kanyang boses. Ano ang ginagawa ninyo? Mabilis na tinakpan ni Aling Carmen ang balde ng isang lumang tela. Anak, hindi ito ang iniisip mo. Ngunit nakita na ni Mateo, kinakain ninyo iyan. Sinubukan ni Mang Ernesto na tumayo, ngunit nanginginig ang kanyang mga binti, para lang sa araw-araw. Umurong si Mateo. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi ang parehong naaalala niya. Ang kanyang ama ay laging malakas, mapagmalaki, isang taong hindi kailanman tatanggap ng kawang gawa. At ngayon ay nakaupo siya sa isang kamalig na kumakain ng pagkain ng hayop. Naramdaman ni Mateo ang halo-halong galit at sakit na bumabalot sa kanyang dibdib. Sino ang gumawa nito? Tanong niya ng mahina. Dahan-dahang umiling si Mang Ernesto. Hindi na mahalaga iyan, ngunit hindi handa si Mateo na tanggapin ang sagot na iyon. Lumabas siya ng kamalig, sinusubukang makahinga. Lumulubog na ang araw sa likod ng mga puno at doon niya ito nakita sa malayo. Ang bahay kung saan siya lumaki. Ang bahay na itinayo ng kanyang ama gamit ang kanyang sariling mga kamay. May usok na lumalabas sa tsiminea. Kumunot ang noo ni Mateo. May nakatira doon at sa sandaling iyon ay may isang figura na lumabas sa pinto ng bahay, isang babae. Pinaningkitan ni Mateo ang kanyang mga mata at nang makilala niya kung sino ito, lalong lumala ang galit sa kanyang dibdib. Si Tia Isabel, ang kapatid ng kanyang ama. Naglakad si Mateo patungo sa bahay nang may matatag na hakbang. Bawat metrong nilalakad niya ay lalong nagpapalaki sa galit sa kanyang dibdib. Ang bahay na iyon ay hindi lamang isang bahay. Ito ang lugar kung saan siya natutong maglakad, kung saan siya hinihintay ng kanyang ina tuwing hapon na may mainit na pagkain, kung saan ginugol ng kanyang ama ang mga dekada sa pagsasaka sa paligid, at ngayon ay may iba nang nakatira doon. Nang dumating si Mateo sa gate na kahoy, ito ay nakabukas ng bahagya. Ang puting pintura na laging inaayos ng kanyang ina tuwing tag-init ay nagbabalat. Tinulak ni Mateo ang pinto. Ang bakuran ay pareho pa rin. Naroon pa rin ang lumang puno ng kalamansi. Nakaayos pa rin ang mga halamanan ng bulaklak ng kanyang ina sa dingding. Ngunit may nagbago. May boses na lumabas mula sa pangunahing pinto. Akala ko may narinig akong makina. Nagtaas ng tingin si Mateo. Sa pinto ay nakatayo si Tia Isabel Reyes, ang nakababatang kapatid ng kanyang ama. Tinitigan siya ni Isabel ng may malamig na ngiti. Oh, ang nawawalang pamangkin ay nagpasya ng bumalik. Hindi sumagot si Mateo. Nilayon niya ang kanyang mga mata sa bahay. Pagkatapos ay muling tiningnan si Isabel. Ano ang ginagawa mo rito? Ikinrus ni Isabel ang kanyang mga braso. Nakatira ako rito. Naramdaman ni Mateo ang paghigpit ng kanyang sikmura. Ang bahay na ito ay sa aking ama. Humalakhak si Isabel. Dati, umusad si Mateo. Ano ang ibig mong sabihin? Nagkibit balikat si Isabel. Ibig sabihin ay hindi na may-ari ang iyong ama. Dahan-dahang umiling si Mateo. Imposible yan. Nawala si Isabel sandali sa loob ng bahay. Pagkatapos ay bumalik siya na may dalang lumang folder sa kamay. Binuksan niya ito sa harap niya. Narito ang mga papeles. Tiningnan ni Mateo ang mga pahina, pirma, selyo, mga legal na dokumento. Ibinenta sa akin ng iyong ama ang ari-arian 6 na buwan na ang nakakaraan, sabi ni Isabel ng mahinahon. Naramdaman ni Mateo na tila bahagyang bumaluktot ang mundo. Hindi ibebenta ng aking ama ang bahay na ito. Aba, ginawa niya. Tinitigan siya ni Isabel ng may paghamak. At sasabihin ko sa iyo mas marami pa. Lumapit siya ng kaunti. Ideya ko iyon. Na si Mateo ang kanyang mga kamao. Ano ang ginawa mo? Nag-alok ako na tulungan siya sa ilang utang. Kumunot ang noo ni Mateo. Wala namang utang ang aking ama. Nagtaas ng kilay si Isabel. Iyan ang iniisip mo. Pagkatapos ay itinuro niya ang daan patungo sa kamalig. Kung hindi mo gusto kung saan sila nakatira ngayon, siguro dapat ay mas maaga kang bumalik. Ang mga salita ay tumama kay Mateo tulad ng bato. Sa isang segundo ay naisip niyang sumugod laban sa kanya, ngunit huminto siya. May kakaiba sa lahat ng iyon na hindi makatuwiran. Napakaraming bagay ang mali. Muling tiningnan ni Mateo ang mga papel, ang mga pirma, ang mga selyo at pagkatapos ay may naalala siya. Ang kanyang ama, isang lalaki na nagprotekta sa lupain na iyon sa buong buhay niya. Isang lalaki na tumanggi sa mga alok na ibenta ito sa loob ng mga dekada. Dahan-dahang nagtaas ng tingin si Mateo. Hindi ibinenta ng aking ama ang bahay na ito.
Ngumiti si Isabel. Kung gayon, ipaliwanag mo kung bakit siya pumirma. Hindi sumagot si Mateo dahil sa sandaling iyon ay may naunawaan siya. Maraming masasabi ang mga papel na iyon, ngunit maaari rin itong magtago ng isang kasinungalingan. At kung mayroong isang bagay na kilala ni Mateo ng husto tungkol sa kanyang ama, iyon ay hindi niya kailanman isusuko ang kanyang bahay ng kusa. Iyon ay nangangahulugan lamang ng isang bagay. May nilinlang sa kanya at mas sigurado si Mateo na ang taong iyon ay nasa harap niya. Nang bumalik si Mateo sa kamalig, nagsisimula ng dumilim ang langit. Ang kulay dalandang ilaw ng paglubog ng araw ay pumapasok sa mga sirang tabla ng bubong at bumabagsak sa lupa. Nakaupo pa rin ang kanyang mga magulang sa parehong lumang kahoy na kahon, ngunit ngayon ay nasa tabi ang balde na natatakpan ng lumang tela. Nagtaas ng tingin si Aling Carmen nang marinig ang mga yabag ng kanyang anak. Mateo, anak. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Ang kanyang boses ay mas kalmado kaysa sa nararamdaman niya sa loob. Kausap ko lang si Tia Isabel. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng kamalig. Agad na yumuko si Mang Ernesto. Ang kilos na iyon ay nagkumpirma kay Mateo ng isang bagay na matagal na niyang pinaghihinalaan. May alam ang kanyang ama. Ama, sabi ni Mateo, kailangan kong malaman ang totoo. Nagbuntong hininga ng malalim si Mang Ernesto. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ayaw naming malaman mo ng ganito. Kumunot ang noo ni Mateo. Ganito? Paano? Tinakpan ni Aling Carmen ang kanyang mukha. Sabi ni Tia na isa lang itong proseso. Naramdaman ni Mateo ang isang maliit na panginginig. Anong proseso? Sa wakas ay nagsalita si Mang Ernesto. Ilang buwan na ang nakakaraan, bumisita si Isabel sa amin. Naghintay si Mateo ng tahimik. Sinabi niya sa amin na kailangan ng lupa ng ilang bagong dokumento, isang bagay mula sa munisipyo. Ikinrus ni Mateo ang kanyang mga braso. At naniwala kayo sa kanya? Dahan-dahang tumango si Mang Ernesto. Siya ang kapatid ko. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagsasalita ng may pagod na boses. May dala siyang mga papel. Sabi niya ay para ayusin ang problema sa rehistro ng ari-arian. Pinigilan ni Mateo ang kanyang panga. Binasa ninyo? Umiling si Mang Ernesto. Pinagkatiwalaan ko siya. Nagsalita si Aling Carmen nang nanginginig ang boses. Sabi niya kung hindi kami pipirma agad, baka kunin ng gobyerno ang lupa. Naramdaman ni Mateo na muling umakyat ang galit sa kanyang dibdib. Iyan ay kasinungalingan. Yumuko si Mang Ernesto. Alam ko na ngayon. Muling bumalik ang katahimikan sa kamalig. Pagkatapos ng ilang segundo, tinanong ni Mateo ang pinakakinatatakutan niya. Ano ang nangyari pagkatapos? Lumunok si Mang Ernesto. 2 linggo pagkatapos, bumalik si Isabel. Tinitigan siya ni Mateo at sinabi niya sa amin na ang ari-arian ay nasa pangalan na niya. Ipikit ni Mateo ang kanyang mga mata ng 1 segundo. Ganoon lang kasimple? Tumango si Mang Ernesto. May dala siyang isang lalaki mula sa munisipyo. Ipinakita ang mga dokumento. Lahat ay tila legal. Nagsimulang umiyak ng tahimik si Aling Carmen. Sinubukan naming makipagtalo ngunit sabi niya ay lahat ay napirmahan na. Huminga ng malalim si Mateo at pagkatapos ay pinagtabuyan niya kayo. Hindi agad sumagot si Mang Ernesto. Tumingin siya sa lupang sahig ng kamalig. Sinabi niya sa amin na wala na kaming karapatan na tumira sa bahay. Naramdaman ni Mateo ang isang suntok sa dibdib. Kapatid mo siya. Umalpas si Mang Ernesto ng isang mapait na tawa. Iyon din ang akala ko. Tiningnan ni Mateo ang lumang kamalig sa paligid, ang mga sirang tabla, ang malamig na sahig, ang balde na natatakpan sa sulok. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan ang kanyang ama. Ama, naging matatag ang kanyang boses. Hindi ito mananatiling ganoon. Nagtaas ng tingin si Mang Ernesto. Mateo, ayaw naming ng gulo sa iyong tiya. Umiling si Mateo. Problema na ito. Pagkatapos ay tumingin siya sa bahay sa malayo at balak kong alamin ng eksakto kung ano ang pinirmahan nila at kung paano niya ito ginawa. Dahil kung nagsinungaling si Isabel, kung gayon ang mga papel na iyon ay walang halaga at determinado si Mateo na alamin ang totoo. Ang maliit na opisina ng abogadong Ricardo Salcedo ay nasa tabi ng liwasan ng bayan sa isang lumang bahay na may mga pader na puno ng mga estante at lumang dokumento. Tinulak ni Mateo ang pinto na kahoy. Dahan-dahang tumunog ang isang kampanilya. Sa likod ng isang desk na puno ng mga papel, isang lalaking may puting buhok ang nagtaas ng tingin. Mateo Reyes, sabi niya ng may gulat. Akala ko ay hindi ka nababalik dito. Isinara ni Mateo ang pinto sa kanyang likod. Kailangan ko ang tulong ninyo, abogadong Ricardo. Maingat siyang tinitigan ng matandang abogado. Seryoso ang tunog niyan. Kinuha ni Mateo ang mga dokumento na ipinakita sa kanya ni Isabel.
at inilagay ang mga ito sa desk. Sabi ng aking tiya ay ibinenta ng aking ama ang bahay sa kanya. Inayos ni Abogadong Ricardo ang kanyang salamin at nagsimulang suriin ang mga pahina ng mahinahon. Bumigat ang katahimikan sa loob ng opisina. Naglakad si Mateo pabalik-balik. Hindi kailanman ibebenta ng aking ama ang lupang iyon, sabi niya sa wakas. Hindi agad sumagot si Abogadong Ricardo. Nilayon ng kanyang mga mata ang bawat linya ng dokumento. Lumipas ang ilang minuto. Pagkatapos ay nagtaas ng tingin ang abogado. Ang mga papel na ito ay totoo. Naramdaman ni Mateo ang isang suntok sa kanyang tiyan. Ano? Opisyal itong nakarehistro. Na si Mateo ang kanyang mga kamao. Kung gayon, lahat ay nawala na. Ngunit dahan-dahang umiling si Abogadong Ricardo. Hindi eksakto. Muling tiningnan niya ang dokumento. May kakaiba dito. Yumuko si Mateo sa desk. Ano po? Itinuro ng abogado ang isang bahagi ng kontrata. Ipinarehistro ng iyong tiya ang ari-arian sa kanyang pangalan. 6 na buwan na ang nakakaraan. Tumango si Mateo. Alam ko na po iyan. Binuksan ni Abogadong Ricardo ang isang drawer at kumuha ng isa pang file, ngunit nangyari ito. Pagkatapos, kumunot ang noo ni Mateo. Pagkatapos, inilabas ni Abogadong Ricardo ang dokumento sa ibabaw ng mesa. 3 buwan na ang nakalipas, ibinenta ni Isabel ang isang bahagi ng lupa. Tiningnan siya ni Mateo ng nalilito. Ibinenta? Oo. Dahan-dahang tinapik ng abogado ang papel gamit ang kanyang daliri. 3 hektarya sa timog na bahagi. Naramdaman ni Mateo na nagsisimulang kumulo ang kanyang dugo. Ang lupang iyon ay sa aking ama rin. Tumango si Abogadong Ricardo. Eksakto. Nagtaas ng tingin si Mateo. Kung gayon ibinenta niya ang isang bagay na nakuha niya sa pamamagitan ng panlilinlang? Nagbuntong hininga ang abogado. At iyon ay maaaring maging mas seryoso ang buong usapin. Kumunot ang noo ni Mateo. Mas seryoso? Paano? Dahan-dahang isinara ni Abogadong Ricardo ang file. Kung mapapatunayan natin na nilinlang ang iyong ama para pirmahan ang mga dokumentong iyon, ang bentahan ay maaari ding maging ilegal. Nananatili si Mateo sa katahimikan ng ilang segundo, pagkatapos ay nagsalita ng mahina. Kung gayon, mayroon pa ring paraan upang mabawi ang lahat? Tinitigan siya ni Abogadong Ricardo. Oo. Ngunit pagkatapos ay may idinagdag siya na ganap na nagpabago sa sitwasyon. Mateo, ang bumili ng mga lupain na iyon ay darating na sa baryo sa susunod na linggo. Nagdahan-dahang bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Para saan? Kalmadong sumagot ang abogado. Para bilhin ang lahat ng natitirang lupa. Kung mangyari iyon, tuluyan nang mawawala ang lahat ng kanyang pamilya. Ang hangin ng hapon ay lumamig nang lumabas si Mateo sa opisina ni Abogadong Ricardo. Dahan-dahang lumubog ang araw sa likod ng mga bundok at nagsisimula ng maging halos walang tao ang mga kalye ng baryo. Dahan-dahang naglakad si Mateo. Ang mga salita ng abogado ay patuloy na umiikot sa kanyang ulo. Ibinenta ni Isabel ang bahagi ng lupa at ngayon ay may gustong bumili ng natitira. Kung mangyari iyon, ang lupa na inalagaan ng kanyang pamilya sa loob ng mga henerasyon ay tuluyan nang mawawala. Lubos na nakatuon si Mateo sa kanyang mga iniisip kaya halos hindi niya narinig ang boses sa kanyang likod. Huminto si Mateo. Ang boses ay mahina, hindi sigurado. Lumingon si Mateo, isang lalaking nasa 40s ang nakatayo sa kabilang kalsada. Agad na nakilala ni Mateo si Diego, ang anak ni Isabel. Si Diego ay laging iba sa kanyang ina, mas tahimik, mas reserbado, ngunit ngayon ay puno ng kaba ang kanyang mukha. Ikinrus ni Mateo ang kanyang mga braso. Anong gusto mo? Tumingin si Diego sa paligid na tila natatakot na may nanonood sa kanila. Hindi tayo pwedeng mag-usap dito. Kumunot ang noo ni Mateo. Kung gayon, magsalita ka ng mabilis. Huminga ng malalim si Diego. Narinig ko na pinuntahan mo si Abogadong Ricardo. Hindi sumagot si Mateo. Nagpatuloy si Diego. At alam kong nalaman mo na ang tungkol sa bentahan ng lupa. Umusad si Mateo. Alam mo yan? Yumuko si Diego. Hindi, sa simula. Bumigat ang katahimikan sa pagitan ng dalawa. Sa wakas, muling nagsalita si Diego. Mateo, mali ang ginawa ng aking ina. Umalpas si Mateo ng isang mapait na tawa. Alam ko na iyan. Nagtaas ng ulo si Diego, ngunit mayroong isang bagay na hindi mo alam. Tinitigan siya ni Mateo. Kung gayon, sabihin mo. Nag-alinlangan si Diego ng ilang segundo, pagkatapos ay ipinasok ang kanyang kamay sa loob ng kanyang jacket. Naghigpit ang mga kalamnan ni Mateo dahil sa instinto, ngunit kinuha lamang ni Diego ang isang lumang sobre. Maingat niya itong hinawakan. Ako ay nasa bahay noong araw,
na pinirmahan ng aking lolo ang mga papel na iyon. Nagdahan-dahang bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Ano ang nangyari? Lumunok si Diego. Hindi ipinaliwanag ng aking ina ang anuman sa kanya. Kumunot ang noo ni Mateo. Alam na namin iyan. Umiling si Diego. Hindi. Pagkatapos ay idinagdag niya ang isang bagay na nagpatigil kay Mateo ng tuluyan. Binantaan niya siya. Nagkaroon ng katahimikan sa kalye. Dahan-dahang nagsalita si Mateo. Paano? Huminga ng malalim si Diego. Sinabi niya na kung hindi siya pipirma, tatawagan niya ang bangko upang ipaalam ang isang lumang utang na matagal nang mayroon ang iyong ama. Na si Mateo ang kanyang mga kamao. Isang utang na nabayaran na. Naramdaman ni Mateo na nagsisimulang kumulo ang galit sa loob niya. Kung gayon ay isang kasinungalingan, tumango si Diego. Pagkatapos ay iniabot niya ang sobre kay Mateo. Itinago ito ng aking ina sa kanyang opisina. Kinuha ito ni Mateo. Ano ito? Mahinang sumagot si Diego. Ang kopya ng orihinal na dokumento bago niya ito iparehistro. Dahan-dahang binuksan ni Mateo ang sobre. Sa loob ay may ilang pahina at nang makita niya ang unang pahina, lumaki ang kanyang mga mata dahil doon, malinaw na nakasulat sa dokumento, ay may isang bagay na nagpabago sa buong kaso. Kulang ang pirma ng kanyang ama. Halos tumakbo si Mateo pabalik sa opisina ni Abogadong Ricardo. Madilim na ang langit nang itulak niya ang pinto na kahoy. Muling tumunog ang maliit na kampana. Nagtaas ng ulo si Abogadong Ricardo mula sa kanyang desk. Akala ko ay umuwi ka na, sabi niya. Hindi sumagot si Mateo, inilagay lang niya ang sobre sa mesa. Kailangan ninyong makita ito. Kumunot ang noo ng abogado. Ano iyan? Binuksan ni Mateo ang sobre at kinuha ang mga pahina na ibinigay sa kanya ni Diego. Ang orihinal na kopya ng kontrata. Maingat na kinuha ni Abogadong Ricardo ang dokumento. Puno ng katahimikan ang silid habang inaayos ng matandang abogado ang kanyang salamin. Dahan-dahang nagsimulang gumalaw ang kanyang mga mata sa bawat linya ng papel. Nananatili si Mateo na nakatayo sa harap ng desk. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Sabi ni Diego na binantaan ng kanyang ina ang aking ama para pumirma, paliwanag ni Mateo. Hindi sumagot si Abogadong Ricardo, patuloy lang siyang nagbabasa. Lumipas ang ilang segundo, pagkatapos ay huminto ang abogado sa isang partikular na bahagi ng dokumento. Yumuko siya ng kaunti pa malapit sa papel. Kawili-wili. Naramdaman ni Mateo ang isang maliit na pag-asa. Ano po ang nangyari? Itinaas ni Abogadong Ricardo ang dokumento. Tingnan mo ito. Nilayasan ni Mateo ang desk at tiningnan ang pahina. Itinuro ng abogado ang ibabang bahagi. Naroon ang pirma ni Mang Ernesto, ngunit may kakaiba. Ang linya ng apelyido ay biglang naputol, tila huminto ang kamay bago matapos. Ano ang ibig sabihin yan? Tanong ni Mateo. Inilagay ni Abogadong Ricardo ang pahina sa desk. Ibig sabihin nito ay maaaring pagdudahan ang pirma na ito. Kumunot ang noo ni Mateo, ngunit pinirmahan pa rin. Dahan-dahang umiling si Abogadong Ricardo. Hindi naman. Tumayo siya mula sa kanyang silya at lumakad patungo sa isang estante na puno ng mga file. Sa maraming kasong legal, ang isang hindi kumpletong pirma ay maaaring magpahiwatig ng panggigipit, pagputol o manipulasyon. Naramdaman ni Mateo na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kung gayon, hindi balido ang kontrata. Bumalik si Abogadong Ricardo sa desk na may dalang isa pang dokumento. Hindi ko pa masabi ng may katiyakan. Pagkatapos ay idinagdag niya, ngunit masasabi ko ang isang mahalagang bagay. Tinitigan siya ni Mateo. Dahan-dahang tinapik ni Abogadong Ricardo ang pahina gamit ang kanyang daliri. Kung mapapatunayan natin na pumirma ang iyong ama sa ilalim ng banta, ang buong kontrata ay maaaring ipawalang bisa. Huminga ng malalim si Mateo. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa baryo, isang maliit na pakiramdam ng pag-asa ang lumitaw sa loob niya. Kung gayon, maaari pa rin naming mabawi ang bahay? Tumango si Abogadong Ricardo. Oo. Ngunit pagkatapos ay nagtaas siya ng tingin nang may seryosong ekspresyon. Bagaman may isa pang bagay na dapat nating isipin muna. Kumunot ang noo ni Mateo. Ano po? Kalmadong nagsalita ang abogado. Kung umatake tayo sa legal na paraan ngayon, malalaman ng iyong tiya na may inihahanda tayo. Nananatili si Mateo sa katahimikan. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Yumuko si Abogadong Ricardo. Maghintay. Tiningnan siya ni Mateo ng may gulat. Maghintay? Tumango ang abogado. Maghintay hanggang sa maniwala siya na ang nanalo. Na si Mateo ang kanyang mga kamao at pagkatapos ay tinapos ni Abogadong Ricardo ang pangungusap ng may mahinang ngiti. Tapos,
Ilalantad natin siya sa harap ng buong baryo. Madilim na ang gabi sa baryo nang bumalik si Mateo sa lumang kamalig. Isang maliit na lampara de gas ang nagbigay liwanag sa loob ng isang mahina at dilaw na ilaw. Naroon pa rin ang kanyang mga magulang. Nakaupo si Aling Carmen sa tabi ng isang kahoy na kahon habang inaayos ni Mang Ernesto ang ilang lumang kumot sa sahig. Nang pumasok si Mateo, pareho silang nagtaas ng tingin. "Nakausap mo ba ang abogado?" tanong ng kanyang ina. Dahan-dahang tumango si Mateo. "Oo," huminto sa paggalaw si Mang Ernesto. "At ano ang sabi niya?" Umupo si Mateo sa harap nila. Sa loob ng ilang segundo ay nanatili siyang tahimik. Pagkatapos ay nagsalita ng mahinahon. "May paraan pa upang ayusin ito." Lumaki ang mga mata ni Aling Carmen nang may pag-asa. "Totoo?" Tumango si Mateo. Ngunit hindi ito magiging mabilis. Tiningnan siya ni Mang Ernesto nang may pag-aalala. "Anak, ayaw naming ng gulo sa iyong tiya." Yumuko si Mateo sandali. Pagkatapos ay muling nagtaas ng tingin. "Ama, ang ginawa niya ay hindi pagkakamali. Ito ay isang panlilin lang." Nagbuntong hininga ang matanda. "Kapatid ko pa rin siya." Huminga ng malalim si Mateo. Alam niyang ang pakikipagtalo sa kanyang ama sa sandaling iyon ay walang babaguhin. Sa halip, nagsalita siya ng mahinahon. "Kailangan ko lang ng kaunting oras." Kumunot ang noo ni Mang Ernesto. "Para saan?" Tumingin si Mateo sa dilim sa labas ng kamalig. Para maniwala siya na ang nanalo. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang nang nalilito. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ni Aling Carmen. Ngumiti ng bahagya si Mateo. "Hindi pa tayo magsasabi ng kahit ano." Umiling si Mang Ernesto. "Hindi ko maintindihan." Dahan-dahang tumayo si Mateo. Ang lalaking bumili ng bahagi ng lupa ay babalik sa baryo sa susunod na linggo. Puno ng katahimikan ang kamalig. Kung maniniwala si Isabel na walang pipigil sa kanya, susubukan niyang ibenta ang lahat ng natitira. Tiningnan siya ni Aling Carmen nang may takot at pagkatapos ay tiningnan siya ni Mateo nang may determinasyon. Kung gayon, gagawa siya ng pagkakamali na kailangan natin. Tinitigan siya ni Mang Ernesto nang maingat. "May plano ka ba?" Hindi direktang sumagot si Mateo. Sinabi lang niya ang isang bagay pa. "Magtiwala kayo sa akin." Dahan-dahang tumango ang kanyang mga magulang. Ngunit wala sa kanila ang nakakaalam ng isang mahalagang bagay. Isang bagay na pinanatiling lihim ni Mateo. Sa bulsa ng kanyang jacket ay naroon pa rin ang tiket ng loto. Ang patunay na ngayon ay mayroon na siyang mas maraming pera kaysa sa inakala ni Isabel. At kung magtagumpay ang plano? Sa lalong madaling panahon ay matutuklasan niya na ang pamangkin na kanyang hinamak bilang isang simpleng manggagawa ay malapit nang maging ang lalaking magbabago sa kapalaran ng buong lupaing iyon. Bawat taon ay ipinagdiriwang ng maliit na baryo ang parehong tradisyon, ang Fiesta ng Ani. Ang liwasan ng bayan ay napupuno ng musika, pagkain, at mahabang mesa kung saan nagtitipon ang mga kapitbahay para magkuwentuhan. Nang hapong iyon, mas marami ang tao kaysa sa karaniwan. Ngunit hindi lang dahil sa pista, may isa pang dahilan. Mabilis na kumalat ang mga balita sa maliliit na baryo at marami na ang nakakaalam na ibinenta ni Tia Isabel Reyes ang bahagi ng lupain ng pamilya. Malapit sa fountain sa liwasan, napapalibutan si Isabel ng ilang tao. Nakasuot siya ng eleganteng pulang damit na kumukontra sa simpleng kasuotan ng karamihan sa mga kapitbahay. Madaling marinig ang kanyang boses. Simula pa lang ito, sabi niya nang may mapagmalaking ngiti. Sa lalong madaling panahon ang lahat ng lupaing iyon ay magkakaroon ng bagong may-ari. Isang lalaki ang nagtaas ng kilay. "Buong lupain?" Tumango si Isabel. "Oo, sa akin na ngayon." Ilang tao ang nagkatinginan ng may pagkadismaya. Alam ng lahat na ang lupang iyon ay pagmamay-ari ni Mang Ernesto sa loob ng mga dekada, ngunit walang gustong makipagtalo kay Isabel. Patuloy siyang nagsalita, malinaw na nag-enjoy sa atensyon. Nagbabago ang panahon. Hindi laging alam ng matatandang tao kung paano pangasiwaan ang mga bagay-bagay. Ilang kapitbahay ang yumuko. Sa sandaling iyon, isang mahinahong boses ang narinig mula sa likod ng grupo. "Tama ka," lumingon si Isabel. Dahan-dahang lumakad si Mateo patungo sa liwasan. Dahan-dahang nawala ang mga pag-uusap. Ilang tao ang agad na nakakilala sa kanya. Nagtaas ng kilay si Isabel. "Tingnan mo kung sino ang nagpasya ng magpakita." Huminto si Mateo sa harap niya. "Narinig ko na ibinebenta mo ang lupa ng aking ama." Humalakhak si Isabel. "Ibinenta sa akin ng iyong ama." Hindi sumagot si Mateo. Tumingin lang siya sa paligid ng liwasan. Parami ang mga tao na lumalapit upang makinig. Ikinros ni Isabel ang kanyang mga braso. "Naparito ka ba para makipagtalo dito?"
Mahinahong nagsalita si Mateo. Naparito lang ako para magtanong. Ngumiti si Isabel ng may pagmamataas. Sige. Tiningnan siya ni Mateo ng direkta sa mga mata. Kung lahat ay legal, bakit ka nagmamadali na ibenta ang lahat? Isang bulungan ang nagsimulang kumalat sa liwasan. Pinigilan ni Isabel ang kanyang mga labi. Hindi mo yan problema. Umusad ng bahagya si Mateo. Oh, problema ko yan. Humalakhak si Isabel ng mapang-uyam. Mateo, isa kang manggagawa na nagtagal sa labas ng baryo. Pagkatapos ay idinagdag niya ng may paghamak. Wala kang ideya kung paano gumagana ang mga bagay na ito. Nananatili si Mateo sa katahimikan, ngunit hindi gumalaw ang kanyang tingin. Marahil ay tama ka, sabi niya sa wakas. Pagkatapos ay idinagdag niya ang isang pangungusap na nagpatahimik sa buong liwasan. Kung gayon, pag-usapan natin ang katotohanan. Ang katahimikan sa liwasan ay bumigat. Tila pinatigil ng huling mga salita ni Mateo maging ang musika ng pista. Tinitigan siya ni Isabel ng may pilit ng ngiti. Ang katotohanan? Ulit niya ng may panunuya. Ang katotohanan ay ibinenta sa akin ng iyong ama ang lupang iyon. Hindi nagtaas ng boses si Mateo. Kung gayon wala kang problema na ipakita ang mga dokumento dito. Isang bulungan ang kumalat sa grupo ng mga kapitbahay. Ikinrus ni Isabel ang kanyang mga braso. Hindi ko kailangang patunayan ang anumang bagay sa sinuman. Bahagyang lumingon si Mateo. Marahil sa akin ay hindi. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga taong nakapalibot sa liwasan, ngunit marahil sa baryo ay oo. Ilang kapitbahay ang nagsimulang lumapit. Buong buhay niya ay nakatira na roon si Mang Ernesto. Marami ang gumagalang sa kanya. Napansin ni Isabel ang mga tingin at nawala ang kanyang ngiti sandali. Kakatawa ito, sabi niya. Lahat ay legal. Tingnan natin, sagot ni Mateo. Sa sandaling iyon, isa pang boses ang narinig mula sa likod ng karamihan. Tama siya. Ilang tao ang umusad. Si Abogadong Ricardo Salcedo ay lumakad patungo sa gitna ng liwasan nang may mahinahong hakbang. May dala siyang folder sa kilikili. Kumunot ang noo ni Isabel. At ngayon, ang abogado ng baryo ay gusto ring makibahagi sa palabas. Huminto si Abogadong Ricardo sa tabi ni Mateo. Hindi ito palabas. Binuksan ni Isabel ang folder ng dahan-dahan. Ito ay isang legal na pagsusuri. Humalakhak si Isabel ng kinakabahan. Ang aking mga dokumento ay nakarehistro. Tumango si Abogadong Ricardo. Oo. Pagkatapos ay itinaas niya ang isang pahina. Ngunit may problema sa pirma. Lumaki ang bulungan sa liwasan. Pinigilan ni Isabel ang kanyang mga labi. Wala nang ibig sabihin iyan. Sa unang pagkakataon ay nagsalita si Mateo mula nang dumating ang abogado. Marahil hindi. Pagkatapos ay tumingin siya sa karamihan. Ngunit mayroon dito na makakapagpaliwanag kung paano nangyari ang pirma na iyon. Kumunot ang noo ni Isabel. Ano ang iyong ipinahihiwatig? Tumingin si Mateo sa gilid ng liwasan. Diego. Si Diego, ang anak ni Isabel ay nakatayo malapit sa isa sa mga mesa. Puti ang kanyang mukha. Sa loob ng ilang segundo ay nag-alinlangan siya, ngunit sa wakas ay lumakad siya patungo sa sentro. Tiningnan siya ni Isabel ng may gulat. Ano ang ginagawa mo? Iniwas ni Diego ang kanyang tingin. Ina, nagtaas ng boses si Isabel. Diego, bumalik ka rito. Ngunit huli na ang lahat. Tiningnan ni Diego si Abogadong Ricardo at pagkatapos ay si Mateo. Pagkatapos ay nagsalita siya. Ako ay naroon noong araw na pinirmahan ng aking lolo ang mga papel na iyon. Puno ng katahimikan ng buong liwasan. Umusad si Isabel. Huwag kang magsabi ng kalokohan. Lumunok si Diego, ngunit hindi siya huminto. Hindi ipinaliwanag ng aking ina ang kontrata sa kanya. Nananatili si Mateo na hindi gumagalaw. Nagpatuloy si Diego ng nanginginig ang boses. Binantaan niya siya. Isang bulungan ng sorpresa ang kumalat sa karamihan. Sumigaw si Isabel. Iyan ay kasinungalingan. Ngunit tinapos ni Diego ang pangungusap na nagpabago sa lahat. Sinabi niya na kung hindi siya pipirma, mawawala ang lahat sa kanya dahil sa isang utang na nabayaran na. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa. Dahil sa unang pagkakataon ay nawala ang kumpiyansa ni Isabel. Sa loob ng ilang segundo ay walang nagsalita. Tila pinatigil ng mga salita ni Diego ang hangin sa liwasan. Nagkatinginan ang mga kapitbahay ng may gulat. Isang iginagalang na tao sa baryo, si Mang Ernesto. Buong buhay niya ay sinaka niya ang lupa at hindi kailanman nagkaroon ng problema sa sinuman. Ang ideya na nilinlang siya ng ganoon ay mahirap balewalain. Si Isabel ang unang umaksyon. Iyan ay isang kasinungalingan. Sigaw niya ng may galit. Nakatingin ang kanyang mga mata sa kanyang sariling anak. Diego, hindi mo alam ang sinasabi mo. Yumuko si Diego.
ngunit hindi siya umurong. Oo, alam ko. Nagsimulang lumaki ang bulungan sa mga tao. Nagtaas ng mga kamay si Isabel nang may pagkadismaya. Kakatawa ito, sigaw niya. Lahat ay nakarehistro sa munisipyo. Umusad si Abogadong Ricardo. Iyan ay totoo. Tiningnan siya ni Isabel nang may ngiti ng ginhawa. Kita ninyo? Sabi niya habang itinuturo ang abogado. Lahat ay legal. Ngunit nagpatuloy sa pagsasalita si Abogadong Ricardo. Narehistro, hindi laging nangangahulugang lehitimo. Nawala ang ngiti ni Isabel. Itinaas ng abogado ang dokumento na hawak niya. Kung ang isang pirma ay nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang o pagbabanta, ang kontrata ay maaaring ipawalang bisa. Ilang tao ang nagsimulang magsalita ng sabay-sabay. Pagbabanta, nilinlang niya ang sarili niyang kapatid, hindi iyan tama. Sinubukan ni Isabel na mabawi ang kontrol. Wala kayong ebidensya. Sa wakas ay nagsalita si Mateo. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Mayroon kaming higit pa sa iyong iniisip. Tiningnan siya ni Isabel ng may puot. Isa kang manggagawa na bumalik pagkatapos ng mga taon. Ano ang eksakto ang gagawin mo? Hindi agad sumagot si Mateo. Sa halip, tumingin siya sa karamihan. Ang mga kapitbahay, ang mga taong nakakakilala sa kanyang ama sa loob ng mga dekada. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan si Isabel. Marahil ay tama ka, sabi niya ng dahan-dahan. Marahil ang isang manggagawa ay hindi makakagawa ng marami. Ngumiti si Isabel ng may pagmamataas. Eksakto. Ngunit nagpatuloy sa pagsasalita si Mateo. Ngunit mayroong isang bagay na hindi mo pa alam. Muling naging tahimik ang liwasan. Pinaningkitan ni Isabel ang kanyang mga mata. Ano iyan? Huminga ng malalim si Mateo. Alam niyang babaguhin ng sandaling iyon ang lahat. At nang muli siyang magsalita, malinaw ang kanyang boses. Na hindi ako bumalik sa baryo bilang ang parehong tao na umalis. Kumunot ang noo ni Isabel. Ano ang ibig sabihin niyan? Ipinasok ni Mateo ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang jacket at dahan-dahang kinuha ang maliit na nakatuping papel, ang tiket ng loto. Tiningnan siya ni Isabel ng nalilito. Ngunit hindi pa nasabi ni Mateo ang huling bahagi dahil ang malapit niyang ibunyag ay ganap na magpapabago sa balanse ng kapangyarihan. Ang katahimikan sa liwasan ay lubos. Lahat ng tingin ay nakatuon kay Mateo. Ang maliit na nakatuping papel na hawak niya sa kamay ay tila walang kabuluhan, ngunit ang paraan ng paghawak niya nito ay nagpaliwanag sa lahat na ito ay isang mahalagang bagay. Ikinrus ni Isabel ang kanyang mga braso ng walang pasensya. Ano yan? Tanong niya ng may paghamak. Tiningnan ni Mateo ang papel sandali bago sumagot. Ito ang dahilan kung bakit ako bumalik sa baryo. Ilang tao ang nagkatinginan. Nagtaas ng tingin si Mateo. 2 linggo na ang nakakaraan nanalo ako sa loto. Sa loob ng ilang segundo ay walang nag-react. Pagkatapos, isang bulungan ang kumalat sa liwasan. Loto? Totoo ba? Magkano? Humalakhak si Isabel nang di makapaniwala. Inaasahan mo ba na may maniniwala dyan? Lumakad si Mateo patungo sa mesa kung saan nakaupo ang ilang kapitbahay. Inilagay niya ang tiket sa ibabaw. Pwede ninyong i-verify ang numero? Kinuha ito ni Abogadong Ricardo at tiningnan ng mahinahon. Pagkatapos ay nagtaas siya ng tingin. Ito ay totoo. Agad ang reaksyon. Nagsimulang magsalita ang mga tao sa isa't isa ng may gulat. Tiningnan ni Isabel ang tiket at pagkatapos ay si Mateo. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pagtatalo, wala siyang handang sagot. Muling nagsalita si Mateo. Bumalik ako dahil gusto kong tulungan ang aking mga magulang. Itinuro niya ang daan patungo sa kamalig. Ngunit sa halip, may nakita akong iba. Tumigas ang ekspresyon ni Isabel. At ano ang kinalaman ng pera mo sa lupain na ito? Sumagot si Mateo nang hindi nagtataas ng boses. Lahat. Kumunot ang noo ni Isabel. Nagpatuloy si Mateo. Dahil ngayon ay mayroon akong isang bagay na hindi mo inaasahan. Tiningnan siya ng babae ng may pagdududa. Ano iyan? Sumagot si Mateo ng may katahimikan na nagpatigil sa hininga ng ilang tao sa liwasan. Oras. Hindi naintindihan ni Isabel. Oras? Tumango si Mateo. Oras para bawiin ang bawat pulgada ng lupang iyon. Itinaas ni Abogadong Ricardo ang folder na may mga dokumento at sa tamang mga mapagkukunan. Mayroon din kaming kakayahan na dalhin ang kasong ito hanggang sa huli. Tumingin sa paligid si Isabel. Sa unang pagkakataon ay tila napagtanto niya na ang sitwasyon ay wala na sa ilalim ng kanyang kontrol. Umusad si Mateo ng kaunti pa sa kanya. Tia, ang kanyang boses ay mahinahon. Inakala mo na maaari mong kunin ang lahat mula sa aking ama dahil walang pipigil sa iyo. Hindi sumagot si Isabel. Tinapos ni Mateo ang pangungusap ng may determinasyon na naramdaman ng buong liwasan. Ngunit ngayon ay nagbago na ang takbo ng kuwento.
ang liwasan ng bayan ay puno pa rin ng bulungan. Ang pagbubunyag ni Mateo ay ganap na nagpabago sa kapaligiran. Ang dating tila isang simpleng pagtatalo ng pamilya, ngayon ay naging mas seryoso. Umusad si Abogadong Ricardo nang may dalang folder ng mga dokumento. Sa tingin ko ay karapat-dapat malaman ng lahat dito kung ano ang nangyayari, sabi niya ng mahinahon. Ilang tao ang tumango. Binuksan ng abogado ang folder at itinaas ang isa sa mga papel. Ang ari-arian ay nailipat sa pamamagitan ng isang kontrata na pinirmahan ni Mang Ernesto. Mabilis na nagtaas ng ulo si Isabel. Kita ninyo? Sabi niya ng may ginhawa. Lahat ay nakarehistro. Ngunit nagpatuloy sa pagsasalita si Abogadong Ricardo. Gayunpaman, may isang mahalagang problema. Itinuro niya ang pirma sa dokumento. Ang pirma na ito ay nagpapakita ng irregularidad. Muling kumalat ang bulungan sa liwasan. Nanonood si Mateo ng tahimik. Nagpatuloy ang abogado. Bukod pa rito, ngayon ay mayroon kaming isang patotoo na nagpapahiwatig na ang pirma ay nakuha sa pamamagitan ng pagbabanta. Nagsimulang magkomento ang mga kapitbahay sa isa't isa. Ang ilan ay tumitingin kay Isabel nang may pag-apruba. Sinubukan ni Isabel na mabawi ang kontrol. Hindi iyan nagpapatunay ng kahit ano. Nagtaas ng kamay si Abogadong Ricardo. Marahil hindi pa. Pagkatapos ay idinagdag niya. Ngunit sapat na iyan upang simulan ang isang legal na pagsusuri. Kumunot ang noo ni Isabel. Ano ang ibig sabihin yan? Sumagot ang abogado ng may kapanatagan. Ibig sabihin nito ay anumang bentahan na ginawa sa kontratang ito ay maaaring masuspinde hanggang sa imbestigahan ang kaso. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Isabel. Nasuspinde? Tumango si Abogadong Ricardo. Eksakto. Umusad ng bahagya si Mateo. Kasama diyan ang bentahan ng natitirang lupa. Muling nagsimulang magbulungan ang mga kapitbahay. Ang babaeng kausap ni Isabel sa simula ng pista ay umiling. Hindi iyan tama, sabi niya. Hindi nararapat iyon kay Mang Ernesto. Si Mang Ernesto, na dumating sa liwasan kasama si Aling Carmen, ay nananatiling tahimik. Maluha-luha ang kanyang mga mata. Tiningnan siya ni Mateo sandali. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan si Isabel. Ang kumpiyansa na ipinakita niya sa simula ng pagtatalo ay wala na. Sa unang pagkakataon, ay tila siya nag-aalala. Nagsalita si Mateo ng may matatag na boses. Tia, dahan-dahang nagtaas ng tingin si Isabel. Ito ay nagsisimula pa lang. Isinara ni Abogadong Ricardo ang folder. Sa susunod na linggo, ay sisimulan natin ang legal na proseso. Muling naging tahimik ang liwasan dahil naunawaan ng lahat kung ano ang ibig sabihin niyan. Kung kumpirmahin ng investigasyon ang panlilinlang, hindi lamang mawawala ang lupa ni Isabel, maaari niyang mawala ang lahat ng sinubukan niyang itayo sa pamamagitan nito. Ang sumunod na linggo ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inakala ng marami. Ang balita tungkol sa pagtatalo sa lupain ni Mang Ernesto ay kumalat na sa buong baryo. Nang dumating ang mga opisyal ng munisipyo upang suriin ang mga dokumento, ilang kapitbahay ang nagtipon malapit sa bahay. Hindi karaniwan na makita ang ganoong uri ng sitwasyon sa isang maliit na lugar. Naroon si Abogadong Ricardo kasama si Mateo. Pareho silang nanonood habang sinuri ng mga opisyal ang mga folder at nag-uusap sa isa't isa. Nananatili si Isabel na nakatayo sa pinto. Ikinrus ang kanyang mga braso, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi na pareho ng mga araw na nakakaraan. Ngayon ay may kakaiba sa kanyang tingin. Pagkabahala. Matapos ang halos isang oras ng pagsusuri, isa sa mga opisyal ang nagtaas ng ulo. Ang kontrata ay formal na iimbestigahan, anunsyo niya. Isang bulungan ang kumalat sa mga kapitbahay. Nagpatuloy ang lalaki. Hanggang sa malutas ang kaso, anumang bentahan na may kaugnayan sa mga lupain na ito ay pinawawalang bisa. Umusad si Isabel. Hindi maaaring mangyari yan. Kalmadong sumagot ang opisyal. Mayroon ding ebidensya na ang pirma ay maaaring nakuha sa ilalim ng panggigipit. Bahagyang tumango si Abogadong Ricardo. Tiningnan ni Isabel si Mateo ng may galit. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Hindi sumagot si Mateo. Nanonood lang siya. Nagpatuloy ang opisyal sa pagbasa ng isa pang dokumento. Dahil sa mga irregularidad, ang ari-arian ay pansamantalang ibabalik kay Mang Ernesto hanggang sa malutas ang kaso. Ang mga salita ay bumagsak na parang suntok sa hangin. Tinakpan ni Aling Carmen ang kanyang bibig. Tila hindi makapagsalita si Mang Ernesto. Matapos ang mga buwan ng paghamak, sa wakas ay muling naging kanya ang bahay. Umurong si Isabel. Hindi iyan patas. Isinara ng opisyal ang folder. Ang hindi patas ay ang paraan kung paano nakuha ang kontratang ito.
Muling nagsimulang magbulungan ang mga kapitbahay. Ang ilan ay tumitingin kay Mang Ernesto ng may respeto, ang iba ay tumitingin kay Isabel ng may pag-apruba. Sa wakas ay nagsalita si Mateo. Ama, nagtaas ng tingin si Mang Ernesto. Oras na para umuwi. Ang mga salita ay nagpangiti sa ilang kapitbahay. Yumuko si Isabel. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay wala siyang masabi dahil ang totoo ay simple. Ang plano na kanyang binuo sa loob ng mga buwan ay nagsimulang gumuho sa loob lamang ng ilang araw. Tahimik ang umaga sa baryo. Nililiwanagan ng araw ang bakuran ng bahay ng mga Reyes tulad ng ginawa nito sa loob ng mga dekada. Ngunit ang umagang iyon ay iba ang pakiramdam. Matapos ang mga buwan ng pagkawala, muling tinawid ni Mang Ernesto ang pinto ng kanyang sariling bahay. Dahan-dahan siyang naglakad sa bakuran. Sinuri ang bawat sulok. Naroon pa rin ang lumang puno ng kalamansi. Nakaayos pa rin ang mga halamanan na inalagaan ni Aling Carmen sa loob ng mga taon sa dingding. Huminga ng malalim si Aling Carmen. Hindi ko inakala na babalik pa kami, sabi niya ng mahina. Nakatayo si Mateo sa pinto. Nanonood siya sa kanyang mga magulang ng may maliit na ngiti. Sa loob ng mga buwan ay inakala niya ang sandaling iyon, ngunit ang makita itong nangyari ay mas mahalaga kaysa sa inakala niya. Huminto si Mang Ernesto sa gitna ng bakuran, pagkatapos ay tiningnan ang kanyang anak. Salamat. Dahan-dahang umiling si Mateo. Wala akong ginawa na hindi mo ginawa para sa akin. Kinamayan ni Aling Carmen ang kanyang asawa. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Nawala ang takot sa kanyang mukha. Nagsimulang dumaan ang mga kapitbahay sa harap ng bahay. Ang ilan ay nagtaas ng kamay upang bumati. Ang iba ay ngumiti lamang. Bumalik ang paggalang kay Mang Ernesto. Naglakad si Mateo patungo sa bakod na naghihiwalay sa bakuran mula sa lupa. Mula doon ay makikita ang lumang kamalig. Sirang-sira pa rin ang mga tabla. Baluktot pa rin ang bubong. Napansin ito ni Mang Ernesto. Pwede nating gibain iyan, sabi niya. Ang lugar na iyan ay puro masasamang alaala lang ang dala. Nananatili si Mateo na nakatingin sa kamalig ng ilang segundo pagkatapos ay dahan-dahang umiling. Hindi. Kumunot ang noo ng kanyang ama. Bakit? Kalmadong sumagot si Mateo. Dahil nagpapaalala ito sa atin ng isang mahalagang bagay. Nananatili si Mang Ernesto sa katahimikan. Nagpatuloy si Mateo na hindi tayo dapat magtiwala ng bulag o kalimutan kung saan tayo nagmula. Tumango si Aling Carmen. Dahan-dahang ginulo ng hangin ang mga dahon ng puno. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, muling naging parang tahanan ng bahay. Tiningnan ni Mateo ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ay tiningnan niya ang lupang nakalatag sa harap nila. Ang lupa na pinrotektahan ng kanyang pamilya sa loob ng mga henerasyon. At sa sandaling iyon ay may alam siya ng may katiyakan. Ang pera ng loto ay nagpabago sa kanyang buhay, ngunit ang tunay na nabawi niya sa araw na iyon ay isang bagay na mas mahalaga, ang dignidad ng kanyang pamilya. May mga kuwento na tila tungkol sa pera, ngunit ito ay hindi kailanman talagang tungkol sa pera. Bumalik si Mateo sa baryo na iniisip na ang loto ay magpapabago sa buhay ng kanyang mga magulang. Inakala niya na ang pera ang solusyon sa lahat ng problema, ngunit nang matagpuan niya ang kanyang mga magulang na nakatira sa isang kamalig, kumakain ng pagkain ng baka, may naunawaan siya na mas malalim. Ang tunay na problema ay hindi kahirapan, kundi pagtataksil. Ang pagtataksil ng isang taong naniwala na maaari niyang samantalahin ang tiwala ng kanyang sariling pamilya. Ngunit ipinapaalala rin sa atin ng kuwentong ito ang isang mahalagang bagay, na ang dignidad ng isang pamilya ay hindi sinusukat sa kung gaano karaming pera ang mayroon, kundi sa kung gaano sila kahanda na ipagtanggol ang isa't isa. Buong buhay niya ay ginugol ni Mang Ernesto sa pagsasaka ng lupang iyon at bagaman sa loob ng isang panahon ay kinuha sa kanya ang kanyang bahay, ang kanyang pagmamalaki at kapayapaan, sa huli ay nabawi niya ang pinakamahalaga, ang kanyang lugar, ang kanyang pangalan at ang paggalang ng buong baryo. Dahil minsan, matagal bago dumating ang hustisya, ngunit palagi itong nakakahanap ng daan. Ngayon gusto naming malaman ang iyong opinyon. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Mateo, patatawarin mo ba si Isabel o gagawin mo rin ang ginawa niya? Isulat ito sa mga komento. At kung naniniwala ka na ang mga magulang ay nararapat igalang at protektahan palagi, mag-iwan ng like sa video na ito. Dahil sa huli, ang tunay na pamilya ay hindi ipinapakita sa salita, kundi sa gawa.